So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist. Okay, about sa how to overcome challenges in life or spiritual life. Spiritual life 2024 to 2090 or 25 to 2090. Yun na po masasabi ko po sa inyo guys, okay? Makinig, intindihin. Ang importante talaga guys sa buhay is bakit ka nagtatrabaho, di ba? Bakit ka nag-asawa? Dahil sa pamilya mo, sa anak. Yun ang uunahin, guys. Yung sinabi ko ng pinsan ko na may magtitintal sa iyo, maglabas tayo doon, may mga friends doon na magdisco tayo doon, maglalaki tayo doon, magbabae tayo doon. Huwag mo unahin yun. Kasi sabi sa Psalms 1 guys, sa Bible, okay, Psalms 1. Kanta yan ni David, yaring David. Ngayon, ang sabi doon, happy is the man has not walked in the counsel of the wicked, nor stood, kahit nagtatayo doon, nor stood in the way of sinners, nor sat in the seat of scornful, but his delight is in the law of God Yahweh, o sa Bible, and his law, ang batas, he meditates day and night. Iisipin mo, gagawin mo. Iiwasan natin ang masasama, guys. Yun ang sabi ng Bible, kahit sa Proverbs, guys. Basahin niyo sa Bible na yan, ang mga kaalaman ni King David at Solomon sa Proverbs sa Psalms. Kung gusto mo ng gabay sa buhay, mga guidance kung anong dapat gagawin. Hindi yung mga anong sabi sa iba. Importante yung lahat sa Bible, pero unahin mo ang Psalms at Proverbs. Marami kang matutunan anong gagawin sa buhay. Yun lang din na, ang mag-aalak, maghintay lang daw ka ng kamatayan. Ipainumin mo na pag mamatay. Hanapin mo na sa Proverbs 29, si King Lemuel. At yung Proverbs 31, yung how to find a virtuous woman. Diba? Hindi talaga mag-expect guys. Yun ang sabi ng Bible guys. Bible yan. Alak pa lang yun guys. Lalo na may additional sigarilyo. Bisyo pa rin yan. Walang self-control. Alak. Sigarilyo. Additional pa ng droga galing sa sigarilyo. Chicks. Yung chicks at yung alak guys. Yun ang unang bisyo dati. Yun ang iwasan. Ang importante talaga is sundin natin ang Bible. Bakit tayo may religion? Kasi gumawa ng kabutihan guys. Umiwas ng yung 10 Commandments sa Exodus 20. Yung huwag kang mainggit, huwag kang magsimba ng mga Diyos-Diyosan, mga dibulto. Huwag kang mainggit, huwag kang magnakaw, huwag kang magpatay. Yun ang dahilan sa may religion tayo guys. Makatoliko ba yan o maanong religion yan? Yun ang common denominator natin. To respect someone and to magsimba ng totoong Diyos na si God Yahweh sa langit. Yun ang totoong pangalan niya. Kahit search niya sa internet, Google o YouTube o kahit ano pa. Yun ang sasabing totoo guys sa mga historian at archaeologists. Okay? Yun lang ang totoo guys. Ang recording natin ngayon is February 18, 2024 hanggang 2090 guys. Alam ko maraming taong magkakaproblema at itong video na ito, malaking tulong to sa iyo. Basta susundin mo lang to, gagawin mo. Mamaya magawa tayo ng health tips and advice. Yung about sa kalusugan. Una, alagaan mo pamilya mo. Pangalawa, alagaan mo yung kalusugan mo, yung kinakain mo, yung lifestyle sa doktor. Alagaan ang pamilya, magtrabaho ka. Yun ang dahilan na nagtatrabaho ka. Huwag natin unahin yung barkada, huwag unahin yung bisyo. Kung yan ang gagawin mo araw-araw, congratulations. Magkasakit ka at wala kang pamilyang mapupuntahan. Example lang ni Deacon Chick. Rosales yung yung Deacon namin sa simbahan. Matagal na siya na simbahan, believer. Pero hindi siya seryoso. Kaya naniligarilyo daw siya. Inamin niya nung nagkasakit na siya, nung napupunta na sa doktor, pinatigil niya yung sigarilyo niya. Tinatigil na yung alak niya kasi nagkasakit-sakit na siya. Tinigil niya droga pero matagal niya ginagawa guys. Yung kabataan niya, hindi expect na nung kabataan ka, huwag kang ma-expect na kung kabataan ka, mawawala mo yung sakit agad. Hindi yan mamamagic. Kung gaano katagal ang bisyo mo, yun din ang years na paggamutan mo. Mas maganda na prevention is better than a cure. Mas magandang iwasan na habang maaga pa. Kasi, sample, 20s ako nagbibisyo, nasisigarilyo din. Tumigil ako 20 years o 40 years. So, 60 years old, tumanda na ako, isang pula, sumakit. So, 40 years ka rin ang gamutan mo. Saan ba ka kukuha ng pera? Nung kabataan mo, naubos na yung pera mo sa bisyong gagastos mo dyan, alak, sigarilyo, droga, shabu, or cocaine. Ngayon, nagkasakit ka, nung tumanda ka na, wala ka ng pera, wala ka ng ipon kasi normal naman talaga.
maubos yung pera mo. Hindi na ka na magkatrabaho pag tumanda ka na, nagkasakit ka na. Saan ka pupunta? O wala kang naipon, walang negosyo, or walang stocks, or hindi mo nalaga na kalusugan mo, everything is useless. Wala. Wala kang magagawa sa buhay mo. Wala kang mapuntahan kasi nagbisyo ka, napabayaan mo pamilya mo. Bali, example lang ba? Okay, example lang itong sinasabi ko. Pag hindi tayo seryoso sa ginagawa mo guys, ang bisyo mo, mas maganda kung i-bisyo mo, i-invest mo, iipon mo sa bangko, or stock market mo, dadami pa yan. Or mag-business ka na lang, magbili ng mga lupa doon, magtanim, mas maganda yan kaysa magbibisyo ka. Ang bisyo ko, selenite na lang. Instead na bibili ko ng droga, isang beses lang akong bibili ng crystal guys. Unlimited pang energy ibibigay nito. Isang beses lang. Itong droga ko, yung natural drugs, nagaling talaga sa earth. Kaysa droga na galing sa chlorine, muriatic acid, gasolina, di normal yun. Di sinusunog, kinukumbine ang lahat ng dangerous chemicals. Na ngayon, yan ay bibigay sa kaibigan mo, oh, droga. Yun ang mga alak, kampo ni Satanas. Oh, parang ni Adan na iba ba? Oh, ito, subukan mo ang droga, shabu. Maganda to sa utak, mawala to sa stress mo. Totoo nga, pero habang tumataga, susunugin ang utak mo. Kahit tignan natin yung prescription drug sa doktor. 'Di ba? Yung inoperahan ako, hindi lagi, may oras lang 'yan, may limitation yung ang prescription drug sa doktor. Nung okay ng immune system ko, hindi na ako pinaigaman ng doktor, guys. Pinalinis na lang yung ingrown ko yung paa nung naoperahan ako kasi alam niyang healthy yung immune system ko, katawan. Ngayon, anong problema na sa droga? Kasi wala siyang hindi siya approved sa FDA. Pangalawa, hindi siya prescription sa doktor. Kahit doktor guys, yung gamot sa doktor, abusahan mo yan, i-abuse mo yan, lagi-lagi mong gagamitin yan. 'Di ba? Pwede kang mamatay diyan. Lalo na to, magtatanong ka na sa droga, sa shabu, at itong alak at sigarilyo. Magtatanong ka na, magko-question ka na, Dok, okay ba to magsasigarilyo? Kung sabi ng doktor, sumunod tayo. Kasi kung hindi tayo susunod, we need your cooperation to avoid operation. Kung hindi, pupunta ka na sa doktor, dead on arrival na, at pupunta ka na sa, mas maganda na kung nagbibisyo tayo, nagbibili ka ng Red Horse, mag-ipon ka na rin ng panghulog mo sa kamatayan mo, yung mga lupa, 100,000 na siguro yung sa Memorial Garden, o okay lang kung sa cemetery yung public, 5 years, tatanggalin yung buto mo. Ang magkano ba yung kabaong? O, 30,000 guys, kahoy lang yun kung bakal. Ano lang yun, 100,000. Oh. Mas maganda siguro, sabi ng sa Bible, kung ang nagbibisyo guys, yun ang gustong mamatay. Gusto niya makalimutan na yung problema niya, gusto na mamatay na. Okay? Kung ayaw mong mamatay, ayaw mong magpakamatay, sundin natin ang kabutihan guys, sundin natin ang Bible. Wala tayong choice. Kasi walang Bible character nga nag-iusi, nasisigarilyo, nagdodroga. Ang unang original dyan, alak at babae, yung self-control. Yung mga masamang ugali. Mayroon talagang tama at mali. Hindi pwede na mali, tama ang tama, mali. Yun talaga guys ang gagawin. Kasi kung hindi mo susundin itong sinasabi ko, di ikaw lang mamamatay sa future guys. Pustahan pa tayo. Kahit sinabi ko pa to sa 2024, pag hindi lang magkagera sa China guys o World War, malalaman mo lang ito guys, yung sinasabi ko, totoo itong sabi ni Brother Jeremiah Magsayo sa YouTube. Totoo yung sabi niya. Yung sinunod ko, pero huli na. Bahintayin mo ba na tumanda ka na, magkasakit ka pa, doon ka pa magbabago sa buhay mo? Huli na yan guys. It's too late to apologize. It's too late. It's too late na, huli na. Habang bata pa guys, huwag na nating hintayin. Hindi tayo mayaman. Nung magkasakit ka, it's mahal. Nagdodroga ka pa, di ba? Alak lang guys ha, imagine ha. Prescription drugs lang sa doktor, di mo isusobra yan, may oras lang yung kailan mo inumin, di lagi-lagi yan. Itong problema kasi sa droga, lagi mo na itong iniinom, lagi mo na siyang sasabu doon, lagi ba, okay, di ba? O sa sigarilyo araw-araw, hindi talaga normal yan guys. Kahit yung Yakult, example ha, Yakult na nagatas guys, di ba? Yakult every day is okay, di ba? Yung 3 times a day ko guys, bisa 4 times a day. Nung ko yung dito sa reproductive ko, sa may may bukol talaga guys. Totoo talaga. Yung tinigil ko ang Yakult guys, yung naging naggatas-gatas.
Right? Tinigil ko totally stop, nawala din after mga 4 months. Ganun guys, totoo. Yakult lang guys ha. Imagine mo kung sisigarilyo pa yan. O hindi ka pa kumain ng healthy foods. Hindi ka pa magpupunta sa doktor kasi wala ka pang sakit. Pag nagkasakit ka na, it's too late na. Wala kang pera pang gastos, di tumanda ka na. Hindi ka na makatrabaho kasi may sakit ka na. 'Di ba? Maganda, ang solusyon dito, habang bata pa, wag na mo simulan ang mga bisyo na yan. Ikaw lang din magsisisi sa huli. Ang kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Mamamatay ka lang, papatayin ka lang, wala ding silbi ng buhay natin dyan. Diba? Wag na natin gagawin natin yan guys, kung gagawin mo yan, mga yumayaman lang, yung mga may-ari lang. Ikaw na user, mamatay lang. Hindi satisfied ang buhay mo, hindi droga ang solusyon sa buhay mo, hindi alak ang solusyon sa buhay mo. Based sa Bible yan guys, sa Proverbs chapter 29, tignan mo. At hindi solusyon ang UC, sigarilyo, droga, pang babae. Pagkain na marami pagkain, hindi solusyon yan. Lalo na itong Yakult at lalo na itong prescription drugs, nakakamatay nga guys. Yun ang bakit tayo may resita, kasi ilang araw lang yan iinumin. Ilang milligrams lang yan guys, napakaliit lang. Lalo na itong, di ba, ano lang yung mga droga na yun, di ba, sa doktor, di ba? Prescription pa yan sa FDA guys. Kung suswapo ka at magkukuking ka, para ka lang nagpakamatay sa sarili mo. Killing me softly. Oh. Yun, ano mangyayari sa utak mo? Babaliw. Ano na lang mga desisyong ginagawa, kamalian. Then katapos, susunugin yung utak mo. Pag ang prulong mong gamit sa bisyo guys, masusunog yung utak mo, makakalimutin ka na, magagalitin, wala ka ng self-control, wala na lahat, mababaliw na ang mangyayari, hopelessly devoted to you. O guys, sa droga, wala lang buhay mo. Ano mangyayari sa buhay mo? Hintay na lang kamatayan guys. Yun lang din na kung magbibisyo tayo, hindi makadiretso mamatay, dahan-dahan yan namatay guys. Killing me softly. O. Wag na natin hintayin guys. Ang sabi sa Bible, sa life, sabi sa religion, do always good. Ang bisyo talaga yan. Masama talaga yan guys. Walang bisyong mabuti. Kahit maliit o tikim-tikim, nagsimula sa patikim-tikim, pilitin kong gustuhin, nang siyang lumalim. Simula kasi yan. Diba? Mga barkada, mga friends. Alam mo na, pag masama ang ginagawa guys, huwag ka na mag-expect nga buhay mo gaganda. Di mo masasabay yung dalawa na yan. At magkasakit ka, pwede na ka mamatay anytime. Balik pa mga kinakain, hindi pa nag-inom na tubig, hindi pa nag-aaral sa doktor. Magkasakit ka, wala lang yung perang sinasahod mo, yung sinisweldo mo, wala lang yan. Totoo. Kaalaman ang kailangan guys dito sa buhay to overcome challenges in life. We need knowledge and wisdom from God Yahweh sa Bible. Alak lang yung dati guys, lalo pang dumadaming bisyo, mas lalong nagdelikado ang panahon, yung sitwasyon mo. Sasayangin mo ba ang buhay mo? Minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Sasayangin mo lang ba ang buhay mo sa bisyo na yan? Di naman nakakatulong sa pamilya mo. So kung magbibisyo ka, para ka nagpakamatay ka rin. Diba? Mabuti pang langit, diba? Si Rabbi Yeshua nagpakamatay pa sa atin. Diba? Yung Jesus, Yeshua talaga yan sa Bible, kahit sa internet, sa Israel. Mas mabuti na lang guys na ang Misaya nagpakamatay sa atin kasalanan. Mas mabuti na lang siya kaya magpakamatay kung nagpakamatay tayo sa bisyo, nagpakamatay tayo ni Satanas, sa demonyo. Gawain demonyo guys, masama yung gawain na yan. Wala yan sa Bible. Don't expect a happy life when you do bad things. Diba? Kung ano may kasabihan nga, kung anong tinatanim, yun din ang aanihin. Maggagawa ka ng masama, aanihin mo rin masama. Kung gagawa ka ng mabuti rin maaani natin. Hindi mo masasabay na yan. Nagbibisyo ako, nagsusugurilyo ako, nagdodrogas ako, nagigames ako, nagchichicks ako, nag-aalak-alak doon, soft drinks, kain ng karne. Then nag-i-expect ng di ka magkasakit. Natsambahan lang yan guys. Kung magbatsambag, umira ng sakit guys. Ewan ko lang kung ang sahod mo, kulang lang sahod mo guys. Minsan magkamali-mali ka sa kinakain, patay ka pa. Yun delikado.
Kasi dahil sa kaignorantihan natin, sumasabay ka. Tignan mo, punta ka sa ospital kung magkasakit ka. Tignan mo, kailan ba naging bakante ang ospital na yan? Diba? Hindi yan nababakante, di nauubusan ng pasyente yan araw-araw. Kahit sabi mong, siguro, mga 20,000 pasyente isang araw sa PGH, tignan mo. Ilang ospital ang sa Pilipinas? Ilan bang nagpapacheck up doon? Dami. Ngayon, instead na nagkasakit ka, instead kain mo na ng healthy food, sa haba pang buhay mo, pa rin ni Garden of Eden, si Adan at Eva. Nung nagkasala sila, natintal sila ng Satanas. Oo. Yung ahas. Oo. Hindi, ganito. Ngayon, binalikta lang totoo. Yung mabuti, ginawang masama. Alam mo namang masama yung inutos yun ni God Yahweh na wag mong kakainin yun. Kasi yung prutas na yun, pag kinain nila doon papasok si Satanas. Si Satanas ang magdidikta sa isip mo. Doon siya magkukontrol, mag-uuna sa buhay natin. O may magdidikta sa iyo, uy, okay tong shabu, di ba? Parang yung ego ba, yung control ni Satanas, tinali ka na, yun ang delikado. Mga barkada mong Satanas, nagtatawanan doon, ang saya-saya. Pero ang buhay mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hahantong dyan, or anong ending mo dyan. Ang ending dyan talaga guys, sakit at kamatayan. At wala kang pera. Hindi ka satisfied. Balik, illusion lang yan. Kasi masaya ka nga, temporary for a while. Pero pag matagal mong gagawin yan, may side effect yan. Kahit normal food guys, kahit yung mga tinapay, kanin, sobrain mo kakainin araw-araw yan, magka-diabetes ka. Imagine mo kanin lang yan white rice lang yan. Kahit brown rice na healthy food guys, na brown rice, pwede ka pa kasakit, sobra-sobrayan mo. Lalo ng white rice at yung tinapay. O imagine mo kung droga, araw-arawin mo yan, sunog talagang utak mo dyan. Sunog talaga yung sigarilyo mo, sunog talaga ang baga mo. Magkano bang sahod mo? Wala, ang sahod mo sa habang buhay na trabaho mo, kukulangin na yan sa gamutan sa sakit mo. Yun ang reality, yun ang the facts, yun ang totoo, that's the truth. Ang problema kasi sa iba, ignorante. Ngayon, nakala nilang masaya, okay na yun, para may kaibigan ako, yung kaibigan mo, iniwan ka na sa ere. O, di ba? Lesson to ang sinasabi ko guys, patuloy tayo bukas. Lesson tong sinasabi ko, hindi bisyo ang solusyon sa buhay. Okay? Find the truth, and the truth will set you free. Kung di mo alam ang gagawin, kasi marami sila O, tignan mo sa ospital, daming namatay, daming nagkasakit, daming naging kriminal, kasi kailangan siya ng pera, papaggamot. Diba? Hindi wise na, ang sabi ng doktor, prevention is better than a cure. Huwag ka na lang magbisyo guys. Kung pag-itigil mong bisyo, yun ang magsisigtas sa buhay mo. Don't wait na mga bagay na yun ang liligtas sa iyo. Okay lang naman sigarilyo Yes, di ka pa diretso ngayon, pero pag atake na yung heart attack na yan, yung high blood na yan, diretso ka patay. Ganun lang yan. Hintay lang yan, parang ano lang yan. Killing me softly lang yan guys. Pero pag bumara ng dugo mo, heart attack, diabetes, bigla ka lang mahimatay at patay ka na. Ganun lang kadali yan. Na no one can save you, only God, Yahweh, and yourself. Find the truth, find the path, the road to success, to life. Kasi susundin natin ang advice ng doktor. Whether you believe it or not, kung magkasakit tayo, wala tayong ibang lugar na lalandingan. Doktor lang din guys, hospital. Diba? Parang, ang sabi nila, we are just killing ourselves sa mga bisyo na yan. Kasi nasasawa ng doktor sa kaka-advise sa kanila sa atin kasi ang taong matigas ang ulo. We are hard-headed. Tigas ang ulo. O, diba? Pero ngayon, sinabi kong mga secret ng doktor, the secret is out. Diba? Yun lang guys, sumunod kayo guys, yung wala kang bisyo, matutuwa pang doktor sa'yo. Gagaling ka pa sa sakit at makikinig pa yung gamot sa doktor. Yung sa akin, malakas na yung mikrobyo. Pero malakas din ang immune ko. Sa totoo lang. Hindi ako operahan, hindi rin ako diabetic, high blood. Pre-diabetic. Pero yung pre-diabetic ako guys, sinabihan ako sa doktor, tinigil ko agad. Huwag na natin nahintayin na lumala pang sakit, doon ka pang magpapasantos-santos, paawa-awa. Walang mag-aawang tao sa'yo. Walang taong matutulong sa atin, kundi tayo lang din. Okay? Knowledge save us. Huwag mo na paawa-awa ka pa. Huwag mo na hintayin na tumanda pa tayo, doon pa tayo magbabago.
Okay? Mas maganda, bata pa tayo. Buti na lang kung hindi ka pa nakasimula ng bisyo, huwag mo na simulan. Kasi kamatayan din at kahirapan lang ang naghihintay. Yun ang satanas, yun ang kasalanan. Walang self-control. Hindi yan gawain sa mga tao ni God Yahweh sa Bible. Okay, like, subscribe, comment, share. Love you, peace. Love you all. Love you, peace. Thank you po. Sunod naman tayo sa healthy advice po.